Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan nila sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa iyong lukbutan, o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nilang maraming demonyo sa mga inaalilihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipon lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa pagsusugo ng Panginoon sa kaniyang mga alagad upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaharian o paghahari ng Diyos. Siya ay nag-atas si Jesus Nazareno sa kaniyang mga disipulo upang sila ay humayo at ipangaral ang magandang balita ng Diyos. Pagalingin ang mga may sakit,
buhayin ang mga patay, pagalingin maging mga ketongin, at palayasin ang mga demonyo, maglakbay na walang anumang daladala, magtungo sa mga nayon at bayan sa Israel, ipahayag ang kapayapaan, gumawa ng mga kababalaghan, tanggapin ang presensya ng mga tumatanggap sa kanila, at ipagpag ang alikabok sa kanilang mga paa kapag hindi sila tinanggap. Mga kapatid kay Kristo, kung si Jesus Nazareno nagsugo ng kaniyang mga alagad at disipulo, tayo din ngayon sa mga sandaling ito, hinahamon ng ating Panginoon na makibahagi at makipagtulungan sa gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Bakit po ba may gawaing pangkaligtasan ang ating Diyos? Simple ang sagot, dahil siya ay may pangarap at ang pangarap niya ay para sa atin. Ang misyon ng Diyos ay hindi para sa Kanya. Ang misyon ng Diyos ay para sa bawat isa sa atin. Ang Diyos bilang Diyos, wala nang ibang kailangan pa. Uulitin ko po, ang ating Diyos bilang Diyos, wala nang ibang kailangan pa. Pero may misyon siya dahil may nais siyang maganap, hindi para sa kaniyang sarili, kung hindi para sa atin. At ang nais ng Diyos, sagipin tayo sa ating kamatayan at kasalanan. Nais ng Diyos, pagalingin tayo sa ating mga karamdaman. Kaya sa sinumang nais gumaling, maaari bang pumalakpak ng malakas? At ang mga palakpak ninyo, mga kapatid, kay Kristo ay tanda ng inyong pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya nga kapag pinag-uusapan natin ang salitang kaligtasan, bahagi sa salitang kaligtasan ang kagalingan. Kaya kapag tayo ay nakakaranas ng paggalim at paghilom, nararanasan na rin natin ng patikim ang tinatawag nating kaligtasang mula sa Diyos. Kaya kapag tayo ay nakakaramdam ng paghilom sa ating mga sakit, yung mga simpleng ubo, yung mga simpleng lagnat, at maging malulubhang karamdaman kagaya ng kanser, mga karamdaman na walang lunas, sa oras na tayo'y pinagaling ng Diyos, pinaranas niya ang kaligtasan sa atin. Ibig sabihin, naramdaman natin dito sa lupa ang paghahari ng Diyos. Kaya nga ang kaharian ng Diyos ay hindi lang patungkol sa langit, kung hindi ang kaharian ng Diyos, nadarama na natin dito pa lamang sa lupa. Kaya ang ating pagaling, ang pagdadama natin ng katarungan, ito ay bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya nga lagi rin nating naririnig na ang kaharian ng Diyos ay naririto sa lupa at tunay na magaganap sa kaniyang kabuuan sa pagdating ni Jesus Nazareno. The kingdom of God is here and not yet. Ibig sabihin, kapag naririto na ang paghahari ng Diyos,
mararamdaman natin sa iba't ibang pamamaraan. At isa na nga dito ang kagalingan. Ano pang pamamaraan na mararamdaman natin ang paghahari ng Diyos? Kapag ka nadadama natin ang kapayapaan at katarungan sa buhay, nandiyan ang kaligtasan ng Diyos. Kapag nadama din natin ang tinatawag nating mga paghilom, nandiyan ang kaharian ng Diyos. Kapag tayo ay lumalaya sa ating pagkakautang, nandiyan nadarama natin ang paghahari ng Diyos. At kapag tayo ay nakakaranas ng iba't ibang kaginhawahan sa buhay at higit sa lahat sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, nararamdaman natin ang paghahari at kaharian ng Diyos dito pa lamang sa lupa. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, hinahamon tayo sa ating ebanghelyo kahit sa maliit na paraan na tayo'y makiisa sa kaharian at misyong ito ng Diyos para sa ating lahat. Lagi ko pong inuulit na ang misyong ito hindi galing sa tao. Ang misyon ay galing sa Diyos. Mission belongs to God. Mission flows from the heart of God. Dumadaloy sa puso ng Diyos ang pagmimisyon. Tayong mga tao, nakikibahagi lamang sa misyong ito ng ating Panginoon. Kaya dalawang mahalagang punto. Una, tinawag. Lahat tayo tinawag upang magmisyon. All of us are called to continue the mission that has been started by God. Kung ating babalikan sa Ebanghelyo, si Jesus Nazareno mismo ang nagsugo sa kaniyang disipulo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga, by the virtue of our own baptism, we are all sharers of Christ's mission and ministry. Ikalawa, ibahagi natin ang ating buhay sa gawaing misyon ng Diyos. Magpakumbaba tayong sumunod sa kalooban ng Ama. The life of Jesus is a life of total surrender and self-donation. Si Jesus Nazareno, walang itinira para sa kaniyang sarili. Nagpakababa upang tayo ay kaniyang makapiling. Kaya huwag tayong matakot na ibahagi ang ating sarili para sa gawaing misyon ng ating Panginoon. Kaya po, sa pagpapatuloy natin ng banal na Eucharistia, manalangin tayong lagi na magkaroon ng lakas ng loob upang tumugon sa tawag ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos, hindi lang upang gumaling, kung hindi upang ibahagi din ang ating mga sarili sa gawaing misyon ng Diyos. Huwag tayong matakot. Walang tinawag ang Diyos na kaniyang pinabayaan. Lahat tayo, tinatawag niya sa mga sandaling ito. Lahat tayo, tinatawag niya hindi lang upang gumaling. Tinatawag din niya tayo upang sa ating pagaling, tayo din ay magmisyon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.